Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Instrumentation and Control Engineering at ang topic natin ngayon ay level sensors and detectors. So let's start. Sa larangan ng Instrumentation at Control, ang mga level sensor at detector ay may mahalagang papel sa pagsubaybay at pamamahala sa level ng iba't ibang substances gaya ng mga liquids, slurries at mga granular na materyales sa loob ng isang container o system. So tinitiyak ng mga sensor na ito na ang mga proseso ay tumatakbo ng maayos at ligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa antas ng mga substances o level ng mga substances na ito. So nilalayon ng lecture na ito na magbigay ng komprehensibong pag-unawa sa mga level sensor at detector, kabilang ang kanilang mga prinsipyo, uri, application at pakinabang at hamon. Now, let us discuss the principles of level sensing. Ang pagtukoy sa posisyon ng isang material sa loob ng isang lalagyan o container ay isa sa mga responsibilidad ng level sensing. Ang output ng sensor ay nagbibigay ng impormasyon na maaaring magamit upang kontrolin ang proseso, maiwasan ang pag-apaw at matiyak ang pinakamainam na operasyon ng mga system. Ang mga pangunahing prinsipyong ginagamit sa level sensing ay ang mga sumusunod. So, ang una na dito ay direct sensing. Dito, direktang sinusukat ang physical position ng isang substance sa pamamagitan ng mga mechanical devices tulad ng mga floater, kung saan ito ay may direct contact sa substance na sinusukat nito. And another is indirect sensing. So dito, hindi direktang may contact ang device sa pagsukat ng level ng isang substance, kung saan ang mga pamamaraan na ginagamit upang masukat ang level ay capacitance, pressure o ultrasonic waves. Now, let us discuss the types of level sensors and detectors. So, ang mga level sensor at detector ay maaaring ikategorya batay sa kanilang mga operational principles. So, ang una na dito ay mechanical sensors. Ang mga example nito ay mga float switches. Ito ay mga simpleng device na binubuo ng floater na tumataas at bumababa depende sa antas o level ng isang substance. Kapag ang floater ay umabot sa isang tiyak na antas o level, ito ay nag-a-activate ng switch. Ang mga float switch ay karaniwang ginagamit sa mga application kung saan mahalaga ang pagiging simple at pagiging epektibo sa gastos. So, ang mga advantages nito, simple, reliable at mura. Ang disadvantage naman nito, limitado sa mga application na may mababang hanggang katamtamang pressure at temperatura. Madaling mag-wear out ang mga mechanical parts nito at fouling. And another is displacement sensors. So, gumagamit ang mga sensor na ito ng mga mechanical o electromechanical na sistema upang makita ang mga pagbabago sa antas o level ng isang substance. Karaniwan, kinabibilangan ng mga ito ang isang rod o arm na gumagalaw sa antas o level ng material na nagpapalitaw ng switch o sensor. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng mga float switches, okay, ganito siya. So kapag wala pang siya nasa-sense na level para dun sa mga liquid, solid, and slurries mo, nakababa pa yung floater na yan, okay. Tapos, ang masusukat mo sa tester kapag kinonekta mo yung pinaka-terminal niya ay open line. Kasi kapag binuksan mo yung floater na yan, ganito ang itsura niya sa loob. So yung metal ball na yan, originally kapag naka-horizontal yung pinaka-position, katulad nito, yung metal ball na yan ay nandito sa point na to. So dahil wala pa siyang nasa-sense na level, kaya yung metal ball na yan ay pupunta dito sa pinaka-point na to, kung saan itong lever na ito ay natutulak. Kung saan, naging normally open, okay, yung pinaka-serkito kasi wala pa siyang nasusukat. So, kaya ang makikita mo dun sa pinaka-tester mo ay open line kapag kinabit mo yung pinaka-terminal niya dun kasi nakababa pa itong floater na to. So, once na yung liquid o yung solid mo or slurries mo ay nag-rise up na at naging horizontal ang position ng floater na yan, okay, so itong bola na ito, okay, ay pupunta dun sa pinaka-position na to kung saan itong pinaka-lever na ito ay magiging normally closed. Kaya magiging shorted yung circuit, mag-a-alarm siya kapag sinukat mo siya dun sa pinaka-terminal niya. So, ganun gumana ang mga float switches sa pag detect na mga level sa isang container. Okay?
So another type is capacitive sensor. So nakikita ng mga capacitive sensor ang antas o level ng isang substance sa pamamagitan ng pagsukat ng mga pagbabago sa capacitance sa pagitan ng probe at ng container. Ang dielectric constant ng mga substances ay nakakaapekto sa capacitance kung saan dito nasusukat ang antas o level dahil sa pagbabagong ito. So, ang advantages ng paggamit ng mga ganitong type ng sensor, walang moving parts ang device na ito at angkop para sa malawak na hanay ng mga materyales kabilang ang mga powder at liquid. Ang disadvantage naman niya, maaaring maapektuhan ng temperatura, pressure at pag-build up ng mga materyales sa probe nito. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng capacitive level sensors, ang sinusunod nitong prinsipyo ay yung sa capacitance. So dito sa metal na ito, may dalawang electrode dyan. So ito yan. Okay? So wala siyang dielectric medium sa gitna kasi yung pinaka-liquid, solid at saka slurries mo doon sa container mo, yun yung nagiging dielectric medium mo. Okay? So habang tumataas yung pinaka-level nung pinaka-dielectric medium mo, which is yung liquid mo, yung solid mo, o yung slurries mo doon sa loob ng container mo, na tumatama dyan sa dalawang electrode na yan, tumataas yung capacitance na nasusukat niya. Okay, so yung capacitance is directly proportional dun sa pinaka-level nung pinaka-liquid mo, nung solid mo, o nung slurries mo. So doon na susukat yung pinaka-level kapag ginamit mo yung mga ganitong type ng sensor. Okay? Kasi nakabase siya dun sa principles ng capacitance. Tapos yung pinaka-dielectric medium mo ay yung pinaka-material na nakalagay dun sa pinaka-container mo. Okay? So, another type is ultrasonic sensors. So, ang mga ultrasonic level sensor ay gumagamit ng mga high frequency na sound wave upang sukatin ang distansya sa surface ng isang materyales o substance. Ang oras na nasukat sa pag-travel ng sound wave mula sa surface ng isang material o substance at pabalik sa sensor receiver nito ay ginagamit upang kalkulahin ang antas o level. So, ang advantages nito, non-contact ang pagsukat ng device na ito. Angkop para sa iba't ibang materyales at maaaring masukat ang level ng isang container kahit sa mga challenging conditions. So, ang disadvantages naman niya, ang steam, dust at vapor ay maaaring makaapekto sa performance nito at limitado ang range ng sound waves nito. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng ultrasonic level sensor, ganito siya. So itong device na ito ay nagbabato ng sound wave. Tapos once na nag-bounce back yung pinaka-sound wave na yun, nare-receive ng pinaka-receiver dito. Okay? Tapos nasusukat yung pinaka-level ng pinaka-container na yon. Okay? So, ibig sabihin, yung pinaka-oras na nag-bounce back yung pinaka-sound wave na yun na na-receive ng receiver mo, nasusukat niya yung pinaka-distansya dahil doon sa oras na yun. So, ibig sabihin, yung pinaka-time na nag-bounce back yung pinaka-sound wave mo is directly proportional doon sa level o distansya nung liquid o nung solid o nung slurries na tinamaan nung sound wave na yun. Okay? So, kaya dito sa diagram makikita mo echo principle ang ginagamit kasi nag-e-echo yung pinaka-sound wave mo dun sa loob ng container na yun. Once na nagbato siya ng sound wave, so nag-e-echo yung pinaka-sound wave na yun pabalik dun sa receiver. That's why na sense mo yung pinaka-level at saka distansya. Okay, dahil dun sa oras ng pag-travel ng sound wave na yun na tinamaan doon sa pinaka-surface ng isang materials na yun na nasa loob ng container pabalik dun sa receiver niya. Okay? So, another type is radar sensors. Ang mga radar level sensor ay gumagamit ng mga microwave radar pulses upang makita ang antas o level ng isang material o substance. Ang oras na kinakailangan para sa signal ng radar na mag-reflect sa surface ng isang material o substance pabalik sa receiver nito ang ginagamit upang matukoy ang antas o level nito. Ang advantages nito, very accurate ang reading nito at hindi naapektuhan ng temperatura, pressure at alikabok at angkop para sa mga matitinding kondisyon. Ang disadvantages naman niya, mahal ito kumpara sa iba pang mga sensor at komplikado ang pag-install ng mga ganitong devices.
So dito, para maintindihan mo naman yung pinaka-working principle ng mga radar level sensors, okay, parehas lang din yung pinaka-working principle niya sa ultrasonic. The only difference is yung pinaka-input niya sa pagsusukat ng level ay microwave radial pulses. Okay, ang binabato naman itong device na ito. So once na nag-bounce back yung pinaka-radial pulses na yun doon sa receiver niya, okay, nasusukat yung pinaka-level nung pinaka-container na yun, okay? So, ibig sabihin, ganun din yung prinsipyo na sinusunod nito katulad sa ultrasonic, yung oras, okay, na na-travel nung pinaka-radial pulses na yung pabalik dun sa pinaka-receiver niya, nasusukat mo yung pinaka-distansya o yung pinaka-level na tinamaan nung pinaka-radial pulses na yun na nag-bounce back dun sa pinaka-material na yung pabalik dun sa receiver niya. Okay, kaya mo nasusukat yung pinaka-level. Okay? So, another type is laser sensors. Ang mga laser na level sensor ay gumagamit ng mga laser beam upang sukatin ang distansya sa surface ng isang material o substance. Ang oras na kinakailangan para sa laser beam na mag-reflect sa surface ng isang material o substance pabalik sa receiver nito ang ginagamit upang kalkulahin ang antas o level nito. Ang advantages naman nito, very precise ang reading nito, non-contact ang pagsukat nito at angkop para sa maliliit o complex na mga hugis na mga container. Ang disadvantages naman niya, mahal ang mga ganitong klase ng sensor at sensitibo sa alikabok at singaw o steam. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principle ng mga laser level sensors, parehas lang din to ng working principle ng mga ultrasonic at saka radar. The only difference is yung input lang dahil ang ginagamit naman dito ay laser beam. So itong device na ito ay nagbabato ng laser beam, so once na tumama yun dun sa pinaka-surface ng material, magbabounce back yung laser beam na yun at marireceive na receiver niya. And doon nasusukat yung pinaka-level ng pinaka-container na yon. Okay, so parehas lang sila ng working principle. The only difference ay yung pinaka-input niya. So, ibig sabihin, yung oras, okay, na na-travel nung laser beam na yun sa pag-bounce back niya dun sa pinaka-receiver niya, dun nasusukat yung pinaka-distansya at saka yung level ng pinaka-material na nandun sa loob ng container na yun. Okay? So, ang kinaganda ng mga laser sensor compare sa mga radar at saka ultrasonic, okay? Kapag empty na yung container, okay? Usually, pumapalya ang mga ultrasonic at saka mga radar sensors, okay? Sa pag-check, okay, kung may laman pa o empty yung container na yun. Kasi nga, ang mga ginagamit ay sound wave at saka mga reader pulses. Nagbabounce back yung mga input na yun sa loob ng container. Hindi katulad kapag laser ang ginamit mo, okay? Kahit empty na yung laman ng container na yun, madaling na check nung pinaka-laser beam na yun dahil nagpe-penetrate talaga siya dun sa pinaka-container na yun kahit may laman o wala yung pinaka-container na yun. Tapos nagbabounce back yung pinaka-signal dun sa pinaka-receiver niya. So, kaya, yun ang ikinaganda ng laser compared dito sa mga ultrasonic at radar. Kasi pag empty na yung mga container, yan, diyan nagkakaproblema yung mga sensor na ito. Kasi yung mga signal niya ay kumakalat dun sa container na yun dahil nagbabounce back na. Okay? Another type is optical sensors. Ang mga optical level sensor ay gumagamit ng liwanag upang makita ang presence or absence ng isang material o substance. Ang pagsukat ng antas o level ay batay sa mga prinsipyo ng refraction, reflection, or attenuation. So, ang advantages niya, non-contact ang pagsukat ng level, angkop para sa maliliit na container at very precise ang readings nito. Ang disadvantages naman niya, limitado ang paglinis ng mga sensor na ito at di ganun ka-precise ang pagsukat ng level kung clear liquids ang laman ng isang container at madaling maapektuhan ang performance nito dahil sa alikabok o mga bula na galing sa mga materyales o substances.
So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principles ng mga optical level sensors, parehas lang din to ng mga working principles ng mga ultrasonic, radar, at saka laser. The only difference is yung input lang na ginagamit, which is light. Okay? So, once na in-incorporate mo yung mga optical level sensors na sa isang container, okay, may LED yan yung nagpo-provide ng light. Tapos, nagba-bounce back yan o nagre-reflect yan pabalik dun sa receiver niya. So, once na may nasisense siyang presence ng light, ibig sabihin, yung pinaka-level nung pinaka-material mo, which is liquid, solid, or any slurries, ibig sabihin, wala pa siya dun sa pinaka-point nung pinaka-maximum level. So, once na nag-rise up yung pinaka-material mo, which is yung liquid mo, o yung solid mo, o slurries mo, yung light na yan ay lumalabo, okay, hanggang mawala siya. Natatabunan na siya nung pinaka-material na yon. So, dun mo nasisense yung pinaka-level nung pinaka-container na yun. Kaya nga dito sa pinaka-definition niya, makikita mo kapag may presence of light, ibig sabihin wala pa siya dun sa pinaka-maximum level. So, once na wala na siyang nasisense na light dun, ibig sabihin na-reach niya na yung pinaka-maximum level niya. So, ganun gumana itong mga optical level sensors na ito sa pag-detect ng mga level sa loob ng isang container. Okay? And the last type is conductive sensors. So, gumagamit ang mga conductive level sensors ng electrical conductivity upang makita ang antas o level ng isang liquid. Ang mga electrodes ay nilalagay sa iba't ibang level at ang electrical continuity sa pagitan ng mga electrodes na ito ay nagbabago habang ang level ng liquid ay tumataas o bumababa. Ang advantages niya, simple, mura, at maaasahan para sa mga conductive na mga liquids. Ang disadvantages naman niya, ginagamit lang ang mga ito para sa mga conductive liquids at madaling kapitan ng scaling at corrosion. So dito, para maintindihan mo yung pinaka-working principles ng mga conductive level sensors, okay, ganito siya. So sa loob nitong mga sensor na yan, may dalawang conductor dyan, okay. So yan yung sumusukat ng pinaka-level. So once na nag-conduct ng kuryente yan, okay, ibig sabihin, nasusukat mo yung pinaka-level. So para maintindihan mo siya, ganito siya, okay. So let us say, katulad nitong diagram na ito. Okay, meron kang conductive sensor para sa low level, tapos meron ka ulit na conductive sensor para naman sa mid level, tapos meron kang conductive sensor para naman sa pinaka maximum level niya. Tapos itong tangke na ito, okay, yan yung nagpe-feed ng liquid dito sa pinaka-container na to. Tapos may sensor din siya para ma-detect mo kung paubos na yung pinaka-feeder mo. Okay, so once na tinamaan ng liquid itong pinaka-sensor na to sa low level mo. Ibig sabihin, magko-conduct ng kuryente yan. Okay, kaya malalaman mo na itong sensor na ito ay nag-conduct ng kuryente. Ibig sabihin, nasa low level pa lang yung pinaka-liquid mo. So, once na itong sensor naman na ito ay nag-conduct, yung nasa gitna, nakapag-conduct ng kuryente yan, okay, dahil doon sa liquid na tumama sa kanya. Ibig sabihin, nadidetect mo na yung pinaka-container na yun ay nasa mid-level. So, once na yung liquid na yun ay nag-rise up at tinamaan naman itong pinaka-sensor na ito, okay, at nag-conduct ng kuryente yan, ibig sabihin, yung pinaka-container mo ay nasa maximum level na. Okay, so ganun ang pagsusukat ng pinaka-level kapag gumamit ka ng conductive sensor. Kasi kailangan magkaroon ng conductivity dun sa bawat sensor na yun para masukat mo yung pinaka-level niya. At ang pinaka-disadvantage lang nito, dapat yung liquid na gagamitin mo ay conductive. Kasi kung hindi conductive yung liquid na ito, baliwala tong sensor na ito. Kasi gumagana lang siya kapag mayroong conductivity dun sa pinaka-electrode sa loob ng sensor na yan. Okay?
Now, let us discuss the applications of level sensor. So, ang mga level sensor ay ginagamit sa iba't ibang industriya at application. So, una na dito ay sa industrial processes kung saan madaling ma-monitor at ma-manage ang level ng isang material o substance. Also, sa pagkontrol sa mga rate ng feed at maiwasan ang pag-apaw. Another ay sa water and wastewater treatment. So sa pag-monitor sa level ng tubig sa mga tangke, pag-detect ng mga pag-apaw at pagtiyak ng wastong proseso ng wastewater treatment. Another ay sa oil and gas. So pag-monitor sa level sa mga tangke at separator. Ang paggamit ng mga level sensor ay nakakatulong upang matiyak ang kaligtasan ng mga operator nito at nakakatulong din ito upang ma-optimize sa mga operasyon sa industriya. Another ay sa food and beverage. So natitiyak na mga level sensor ang tumpak na proseso ng pagpuno at paghahalo, pagpapanatili ng kalidad ng produkto at pag-iwas sa mga spill. And lastly, sa mga pharmaceuticals. So natitiyak na mga level sensor ang tumpak na level ng mga materyales o substance sa mga tangke o container sa production at storage tank upang mapanatili ang integridad ng mga produkto. Now, let us discuss the advantages and challenges. So, dun muna tayo sa advantages ng paggamit ng mga level sensor. So, una na dito ay yung accuracy, non-contact option, versatility, at automation. So, nagbibigay ang mga modernong level sensor ng mataas na precision at reliability sa pagsusukat ng mga level. Also, iniiwasan ng mga sensor tulad ng ultrasonic, radar at laser ang direktang kontak sa materyales o substance upang maiwasan ang pagkasira at contamination nito. Ang mga level sensor ay angkop para sa iba't ibang materyales tulad ng liquid, solid at slurries. So ginagamit din ito upang ma-automate ang mga proseso sa pag-monitor ng mga level upang mapahusay ang efficiency at safety sa production line. So, ang challenges na kinakaharap naman ng mga level sensor ay cost, environmental factors, maintenance, and compatibility. So, maaring magastos ang mga advanced na mga level sensor tulad ng radar at laser. Ang mga variables tulad ng mga temperature, pressure at mga katangian ng materyales o substances ay maaaring makaapekto sa performance ng sensor. Ang ilang mga sensor ay nangangailangan ng regular na maintenance at calibration upang matiyak ang tumpak na operasyon at pagsusukat. Ang pagpili ng tamang level sensor para sa particular na application at materyales ay mahalaga upang maiwasan ang issue sa performance ng isang level sensor. Ang mga level sensor at detector ay mahalagang bahagi sa instrumentation at control system kung saan ito ay nagbibigay ng critical na information para sa pagpapanatili ng pinakamainam na kondisyon ng proseso at pagtiyak ng kaligtasan ng mga operator nito. So sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga prinsipyo, uri, application at hamon na nauugnay sa mga sensor na ito, maaaring piliin at ipatupad ng mga electronics engineer ang pinakaangkop na teknolohiya para sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Habang umuulad ang teknolohiya, patuloy na umusbong ang mga bagong level sensor na may pinahusay na performance at versatility. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa another lecture ng Instrumentation and Control. Hanggang sa muli. Bye-bye!